para sa naghahanap ng alternative dito sa TDD Ranger. Yung mas mura pero same ang quality. At para sa mga nag-request tungkol sa video na to, yung nag-request ng Sinalin at ng iba pang brand like AES na same product kagaya nito. Yung ibang brand ay hindi ko na po matetest sa kadahilanan na maya-maya po'y sasabihin ko. Pero sa inyo na nauna at sa iba pa na gustong i-compare ang Ranger versus sa ibang brand, dito lang muna tayo sa Sinalin. Ito yung laman ng box. Naka-bubble wrap ito at naka-plastic wrap naman yung unit. Ito yung itsura ng Sinalin. Sinalin Ranger. Same na same ang itsura. Ito ginawan ko ng side-by-side comparison para mas makita nyo na halos wala itong pinagkaiba. Pagdating sa likod, sa ibabaw, at sa iba pang side nito. Ang tanging nakikita kong pagkakaiba na lang ng dalawang ito is yung logo doon sa ibabaw ng unit. Identical na identical yung dalawang ito. Maliban na lang sa presyo dahil yung isa is nasa 3,800 at yung isa naman is nasa 6,500. Check natin yung weight nila. Unahin natin itong Sinalin. Ito ay merong 540 grams. At dito naman sa TDD Night Ranger, ito ay merong 548 grams. Mas mabigat ito ng konti. Para mas makita pa natin yung pagkakaiba ng dalawa, itetest natin yung kanilang actual wattage. Ito yung wires ng dalawa. Yung may yellow at red is from Sinalin. Then, yung may brown, blue at green is from Ranger na galing sa TDD. Pinapakita ko lang yung pagkakaiba ng kulay ng mga wires nila. Uunahin kong pagganahin yung sa TDD, yung color blue wire. Yan yung white light ng TDD Ranger. Makikita nyo yung wattage nito. Doon sa ating power supply, ito ay merong 25 to 26 watts. Ililipat ko naman ito dito sa white light ng Sinalin. Makikita nyo yung wattage ng white light. Ito ay naglalaro din sa 25 to 26 watts. Same sa power consumption, yung kanilang white light. Next naman natin yung yellow light ng Ranger. Ito yung yellow-green. At pagdating dito sa yellow light, ito ay umaabot ng 26 watts. Pinapakita ko lang yung connection sa mga wires para makita ninyo na walang daya at tuloy-tuloy yung video na ginagawa natin. At dito naman sa Sinalin, yung yellow wire. Ito yung kanyang yellow light. Ito ay may reading din na nasa 26 watts. Wala ring pinagkaiba sa power consumption sa yellow light. At dito naman sa pangatlong wire ng TDD, ito yung brown. Yung laser light, ito ay may wattage na nasa 34 to 35 watts. Yan po yung power consumption ng TDD Night Ranger sa laser light. At pagdating naman dito sa Sinalin, yung kanyang red wire, yan yung kanyang laser light. Ito ay may wattage na nasa 34 to 35 watts. Halos wala rin pinagkaiba or walang pinagkaiba sa power consumption. Itong dalawang unit ng ilaw. Ito yung last test ko para sa wattage ng Sinalin. Yung pinagsamang yellow at white wire. Yan yung magiging mix. Ito ay merong power consumption na nasa 24 watts. At ang kasunod naman ay itong TDD Ranger, yung mix o yung pinaghalong white at yellow. Ito ay merong power consumption or wattage na nasa 24 watts.
Hindi ko na ipapakita yung ibang wattage ng bawat modes ng ilaw dahil lumalabas naman na kahit ano pa ang gawin ko ay pareho. Pareho yung wattage na lumalabas sa bawat combination na ginagawa ko. Walang pinagkaiba itong dalawang ito. Saka sa sukat, parehas yung measurement ng dalawang ilaw na ito. Wala itong pinagkaiba. Pagsasabayin kong buksan yung dalawang ilaw, yung Sinolin at yung TDD Ranger, para mas makita ninyo kung meron ba talagang pinagkaiba yung dalawang ito. I-check muna natin yung kanilang white light. Medyo maliit yung area ko para i-check yung buong ilaw. Pero dito sa mga corners ng dalawang ilaw na ito, kahit papano magkakaroon tayo ng perspective kung gaano at ano ang pinagkaiba nila or kung meron ba silang pinagkaiba. Dito sa corners ng dalawang ilaw, makikita natin na parehas yung binabato nilang ilaw. Or kahit papano meron tayong glimpse. Kahit dito pagdating sa yellow light ng dalawang ilaw, walang pinagkaiba yung bato or yung liwanag nilang dalawa. Or kahit yung pattern ng ilaw nila. Dito sa laser light, dito lang ako nakakuha or nakakita ng konting pagkakaiba nila. Sa liwanag, TDD yung nasa kaliwa at Sinolin naman yung nasa kanan. Pansin na mas maliwanag or mas maputi yung ilaw ng Sinolin compared sa medyo yellowish na ilaw ng TDD. At pag inilayo ito, mas kitang-kita yung diferensya ng ilaw nila. Pero kahit magkaiba ng konti, sa ilaw, parehas yung wattage or yung consumption ng dalawang ilaw na ito. Dahil yung pinagsamang consumption nila is 68 watts, tig 34 watts yung bawat bulb. Ito ulit yung laser light ng TDD. Then, eto naman yung sa Sinolin na laser light. Check naman natin kung magiging parehas din yung lux na lalabas sa bawat ilaw. Unahin natin itong Sinolin. At ang lumalabas na reading dito sa kanyang laser light, ito ay umaabot ng 2,400 lux. Yan po ang reading ng Sinolin. I-check ulit natin yung sa TDD Night Ranger kung may magbabago o sadyang parehas lang yung lux ng dalawang ito. Dahil pag naging parehas lang yung lux nito, ibig sabihin clone o rebranding lang talaga ang mga ito. Lumalabas na 2,400 din yung lux ng Ranger na TDD. Parehas at walang pinagkaiba yung dalawang auxiliary light na ito. Kahit pagdating dito sa kanilang yellow light, 380 lux yung sa Sinolin. At pagdating naman sa TDD, ito ay umaabot din ng 380 lux. Walang pinagkaiba. Branding lang po ito from Alibaba. Hindi po sponsored yung aking mga video at testing. Ako ay gumagawa lang ng honest review. Kaya nasa inyo na po yan kung sino ang pipiliin nyo. Yung nasa 6,500 ba na branded? Or yung Sinolin na same lang yung quality at specs na medyo mura or yung iba pang brand like AES at kung ano-ano pa. Sana naliwanagan kayo sa mga pinakita kong specs, testing at review na halos lahat ng mini driving light na available dito sa Pilipinas ay rebrand and customized from Alibaba. Doon lahat galing yung mga stocks na to. Ito yung mga sample pictures na kinuha ko from Alibaba. Kayo na po ang bahala kung maniniwala kayo o hindi. Maraming salamat po ulit sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share at subscribe. God bless po at ride safe sa inyong lahat.